Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon Diyos sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at samahan sa ating pang-umagang pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa maikling panalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa buhay at kalakasan, sa hininga ng buhay na itinustos mo sa amin sa umagang ito. Dalangin namin ang gabay at pangunguna mo at pagsama mo sa simula hanggang matapos ang aming pangumagang pagbubulay ng iyong mga salita at pananalangin. Samahan mo po kami sa simula hanggang matapos. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod na munting tagapagturo. Ikaw po ang makapangyarihang Diyos na magturo sa amin at magsalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang kaluwalhatian ng karangalan. In the name of Jesus Christ. Amen. Ang ating Bible passage ay dito sa Awit 37, verse 4 at verse 5. Sinama ko na yung verse 5. Sabi sa verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Verse 5, ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala ka, ay tutulungan ka natin. Amen. Pinagpala ng Panginoon, yung salita niya, at siya ang magpaunawa ito sa bawat isa sa atin. Pinamagatan po natin ito, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. Kasi marami po dito sa mundo, at pati naman tayo mga Kristiyano, siyempre naghahanap din tayo ng paminsan-minsan, alternatibo, sabi nga. Yung iba naman ay ang tawag natin doon ay may pahinga, relax, or R&R, rest and recreation. Pero hindi talaga yun magpuproduce sa atin ng kaligayahan. Yung ligaya na mayroong tinatawag na kagalakan sa puso. Yung joy. Yung galak. Yun ay nahanap lang sa Panginoon. Ang pagpapakaligaya sa Panginoon ay ang naisin at masiyahan sa malapit niyang presensya. Yun ang dapat kaligayahan natin, ninanais, yung presence of God. Huwag yung presensya ng iba. Bagamat marami ngayong gadget, usong-uso sa atin yan, at pati naman tayo mga pastor, ay hindi naman natin maiwasan yan. Yan ang technology ngayon, yung mga paglabas ng bagong innovation ng cellphone, pero hindi yan ang ating kaligayahan. Sabi rito, ay nasain na masiyahan na malapit tayo sa presensya ng Diyos. At sa katotohanan at katuwiran ng kanyang salita. Yan yung dapat kaligayahan natin. Presensya ng Diyos at ang salita ng Diyos. Merong sinasabi dito sa aklat ng Job, chapter 22, verse 25 at 26. Pababasa natin. Job 22, verse 25, ang Diyos na makapangyarihan ng ituring mong yaman, na siyang ginto't pilak ng iyong papahalagaan. 26, sa makapangyarihang Diyos ka, palagi magtiwala, at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Yan, kung maalala natin dyan, ay kausap niya yung tatlo niyang kaibigan na parang may panumbatan. Siya ay naghihirap na dyan, sobra ng krisis ng buhay ni Job.
Nagkaroon siya ng bukol mula ulo hanggang paa, hanggang talampakan. Tapos nun ay yung una doon ay naubos yung kabuhayan niya. Yung kanyang mga bunga na inani ng mga trigo ay pinaulanan ng apoy ni Satanas. At yung mga tauhan niya naman na namamastol ng kanyang mga kamelyo, ng mga tupa, etc., ay dinaluhong ng mga tulisan at tinigisa lang doon na nakakatakas at nagre-report sa kanya. At yung pinakamatindi doon sa unang sigwa ng pagsubok ay yung 10 niyang anak ay nagbe-birthday, yung panganay. At pinadalhan yun ng masamang espiritu, ng bisikan, ng malakas na unos ng hangin, binayo yung bahay, patay yung 10. Kaya nung araw na yon ay may 10 kabaong. Tapos nung araw na yon, ng unang pagsubok sa buhay ni Job, ay naging pulubi na siya, kumbaga. Ang hirap-hirap niya na. Tapos kinabukasan na pagdalo ulit ni Satanas sa meeting ng mga anak ng Diyos, yung mga anak ng Diyos doon, the angels, nagmi-meeting sila sa langit, ay sinabi pa rin ng Panginoon, nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad. May takot siya sa akin o sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ang sabi ni Satanas, balat sa balat. Sabi ganyan. O ibig sabihin, itong laman natin, pag tayo sinubok dito, magkasakit tayo, tiyak, lalabas kahit saglit sa atin yung tatanungin natin bakit pa tayo pinanganak ko, susumpay natin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Yahweh, sige, saktan mo siya. Bibigyan kita ng kapangyarihan saktan si Job, pero wag mo lang siyang papatayin. Kaya doon sa binasa kanina ay ang gawin daw kayamanan ni Job ay yung Panginoon. Yun daw ang maging kaligayahan niya sa buong buhay niya. Kasi nung panahon na yon ay nakaupo na siya sa abo. At binabasag niya yung mga palayok, yun ang pinangkukuskus niya sa mga langib ng kanyang sugat. Sobrang kati, sobrang sakit na makati. Hindi pwedeng kamutin lang. Kaya bumabasag siya ng palayok at yun ay kinakayod niya. Hindi maipaliwanag yun ng mga Bible scholar kung ipapangalan. Pero sa panahon natin, ang tawag doon ay cancer. Galis na cancer. Hindi mapangalan ang galis. Kasi sumpa ng Diablo. Pero kung nabasa niyo yung Job chapter 1 at chapter 2, sabi ni Job doon, hubad ako lumabas sa bahay bata o sa sinapupunan ng aking ina. Hubad akong babalik sa Diyos. At sabi ng last verse ay, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job. Kaya yung binasa ng ating kapatid ay nagsasabi yan sa atin na dapat kaligayahan natin ng Panginoon. Siya ang kayamanan natin, hindi ang kayamanan ng mundo. Siya ang ating maging kaligayahan at kayamanan. Sa Job chapter 27 verse 10, meron pa diyang binanggit patungkol sa buhay natin at kaligayahan natin. Job 27 verse 10, makapagsasaya ba siya sa makapangyarihan sa lahat at tatawag sa Diyos sa lahat ng mga panahon? Yan. Tinatanong, parang itanong na rin natin sa sarili natin, tayo ba ay magiging masaya sa piling ng Diyos at tatawag ba tayo sa lahat ng panahon ng ating buhay sa Diyos? Dapat ang sagot natin ay oo. Yun ay testing, yun po ay questioning at trials. Minsan mga kaibigan natin, mga kapatid, sila ang mga question ng ating commitment. At ang ating pamilya, at ang ating mga kamag-anak at malapit na kapatiran sa church, ay may tuturing natin na ating mga kamag-anak yan. Minsan sa kanila lang galing yung pag-uusig o pag-uusig. Ang hirap pag galing na sa loob. Lahat po ng patotoo narinig ko ng mga yung tinatawag natin sa English na great man of God, ang persecution na mahirap at mabigat sa kanila ay pag sa loob na ng pamilya ng galing o ng organization o ng church na kanyang kinabibilangan.
Pero sa atin dapat hindi. Manatili tayo na maging kaligayahan natin. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Yun nga pamagat. Pabasa natin yung Isaiah 58 verse 14. Isaiah 58 verse 14, At kung magkagayon, madarama ninyo ang kadalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupa'y ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Bagamat yan, amen. Bagamat yan ay nakapokus, ang propesya na yan ni Isaiah ay para sa lahi ni Jacob o lahi ng Israel o mga Israelita. Yan ay para din sa atin ngayon. Sapagkat ang sino mang sumampalataya, sabi ng Galatia at Romans, sumampalataya kay Jesus kahit sino, ay binhi na rin ni Abraham. Anak na rin tayo ni Abraham by faith. Kaya sa atin na ang pangako, dapat ang kaligayahan natin at ang ating pinakakontentuhan sa lupain na pinaglagyan ng Diyos sa atin ay mismo ang Panginoon at ang kanyang mga pangako o salita. Yun lang ang ating pangahawakan. Amen? At sabi pa dito sa ating binabasang Bible explanation, tutugunin ng Diyos ang hinaing ng ating mga puso. Kung nanaisin natin ang ayon sa kanyang kalooban, yan. Magiging maligaya tayo siyempre pag tinugon tayo ng Diyos. Pero dapat, asahan mo, kaya ka tinugon ng Diyos kasi ang ninanais mo kalooban niya. Ang kaligayahan mo kalooban niya. Yan ang sinasabi dito sa John 15 verse 7. John 15 verse 7, Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen. So kahit na siguro kayong mga nandiyan sa kabilang panig, hindi ko alam kung nasang kayong bahagi ng Pilipinas o ibang bahagi ng daigdig o mga OFW natin, mga sabay ngayon ng devotion, o mga kapatiran, mga kapastoran sa buong section 6, ano man ang inyong sitwasyon. Dapat ang ating nasasabi o ang ating pinakang mapangahawakan kasi tumutupad tayo sa kanyang mga salita. Kaya maligaya tayong tatanggap ng pagpapala at sabi doon sa bandang dulo ng John 15 verse 7, upang anumang ating hingin ay ating matatanggap. Yung anuman yun ang matindi ron. Ibig sabihin, kasi anak ka ng Diyos, ikaw ay nananatilit, kaligayahan mo ang kanyang presensya at salita, hindi ka naman hihingi ng hindi niya kalooban para sa atin. O hindi tayo hihingi ng gusto lang natin, parang kalayawan. Dapat lagi, Panginoon, ito po yung aking hinihiling. Kung kalooban mo, nakahanda po ako. Pero kung mayroon kang nakikitang mas maganda, ay mas nakahanda akong tanggapin yung kalooban mo para sa akin. Dapat ganun. Amen. Pang-last natin, kapag nagpapakaligaya tayo sa Diyos at sa kanyang kalooban, ang Diyos mismo ang naglalagay ng mga nasain sa ating mga puso na kanya rin namang isinasa katuparan. Ito yung huling babasahin sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 13. Pilipos 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin ang isagawa ang kanyang kalooban. Yan, ang Diyos mismo ang kikilos kasi kaligayahan mo siya. At yung naisin ng Diyos ang magiging naisin na natin. Kaya alam niyo ba, ito yung verse na to siguro maging memory verse ng lahat sa ating ngayon sa devotion. Sabi, ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at pagnanasa o desires and gifts para matupad natin yung kanyang kalooban. Ibig sabihin, kapag gumagawa na tayo at maligaya naman talaga tayo, kasi alam natin, ito na yung desire ng Diyos yung ginagawa natin, hindi na natin desire ito. Yung desire kasi, pagka sa ating galing, ito po ay tinatawag na fleshly desire, makalamang pagnanais.
Pero pag galing sa Holy Spirit, that is the desire o God's desire o pagnanais ng Diyos sa atin. Wala pong kabastusan pag sinabing pagnanais o desire, pag Diyos ang pinag-uusapan. Nagiging bastos lang yan o maragsa o pangit pag tao ang gumagamit ng desire. Kaya nga may kanta tayo sa Christian song natin na this is my desire. Diba? This is my desire to honor you. Lord, I give you my life, I give you my heart. Hindi mo naman nais yun eh. Yung kinakanta na yun ang naisin ng Holy Spirit sa bawat mananampalataya na ibigay natin ang ating puso, ang ating pagkatao sa Kanya ng buo. Kasi pag hawak ng Diyos yung desire natin, walang makamundong pagnanais. Hindi makakapasok ang diablo. Amen. Kaya babalikan natin yung ating tema, sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan. Amen. Isang pinagpalang araw sa ating lahat at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat dito sa Avi 37 verse 4 at verse 5 at sa mga nakasuporta pang talata na aming binasa na maliwanag na kami po ay iyong pinapaalalahanan at hinihimo na ikaw lang ang aming maging kaligayahan at ang pagsunod sa iyong salita, sa iyong kalooban, ang pangunahing motibo at dahilan ng aming buhay, kaya kami naglilingkod sa iyo. Hindi sa mga blessings, hindi sa promotion, hindi sa iba't iba pa, kundi ikaw lang ang aming kaligayahan. At yan ay kaya mong i-provide lahat ng pangangailangan namin. Kaya sa umagang ito, binibless ko po sa panalangin ito lahat ng aking mga kasama, mga kapatiran, mga hindi ko man kilala, mga kamag-anak, mga kapatiran, kaibigan, na kasama naming nananalangin. Ano man ang kanilang pangangailangan, I declare and I decree yung katugunan mo, Diyos, ang pakarating sa kanila. Walang makakahadlang na anumang gawa ng masama. Yung gusto mong pagpalain at ang pinagpala mo, ipinagpala mo, hindi pwedeng sumpayin. Salamat po. I-bless mo po ang mga nanghihina, i-bless mo po ang may mga karamdaman, i-bless mo po ang lahat na may mga takot, pangamba, at may mga iba pang labanan na hindi nila kayang sabihin sa kakilala nila, kamag-anak, kapatiran. Lord, pagtagumpayin mo po ang bawat individual na kasama naming nananalangin ngayon. Hanggang sa malayong lugar, sa kabilang bahagi ng mga bansa na nakapalagay o nakapaloob sa globo. Lord, anuman bansa ito, hindi ko po mababanggit, pero saan sila nakalagay ng mga bansa sa 4 na kontinente. Lord, I declare, samahan mo at pagpalain at maging kaligayahan nila ang pagsunod sa iyo at sa iyong salita. Pagpalain mo rin po ang buong Southern Tagalog District Council, ang buong section, mula section 1 hanggang section 8. Specifically, I declare blessings sa lahat ng kapastoran dito sa section 6, mula po dito sa mainland ng Quezon at Marinduque at Polillo. I declare ang iyong masaganang pagpapala at biyaya ang sumagana sa buhay ng mga anak mo at sa lahat ng mga lingkod mo na nakapailalim sa Assemblies of God. I-bless mo rin po lalawigan ng Quezon, i-bless mo po mga bayan-bayan na kung saan mo kami ilagay, i-bless mo po ang bansang Pilipinas. Ang lahat po ng mga bagay na hindi namin kayang salitain sa panalangin ito ay ipinagtitiwala namin sa iyo. Dinideklara namin, ikaw ang Diyos ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ikaw ang Diyos ng iyong buong katawan ng Iglesia sa buong Pilipinas, ang lahat ng kalipunan na mga mananampalataya. Salamat po, pinupuri ka namin, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ng karangalan, sa oras na ito, sa umagang ito. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat.